Kaalaman sa radyo. Oras po natin mga kapatid ay 3:07 ng hapon na attorney. Marami po silang nandito, 20. Sa pangunguna po ni Roldan Pangan and Cipriano Dolor. Mga factory workers po sila, repacker attorney. At nilareklamo nila yung agency nila dahil kahit na matagal na daw po sila dito ay hanggang sa ngayon ay pakyawan pa din sila. Sensitive si Idol Rafi sa word na pakyawan. Hindi din nila alam, attorney, kung magkano po yung kanilang rate sa araw-araw dahil hindi naman daw po ito nakadetalye sa kanilang payslip. Ayun na naman po, no, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, makikita na naman po natin na ginagamit itong pakyawan system para makalusot sa ating minimum wage. Ang minimum wage natin after the recent 50 peso increase is 600, ilan na? 95 na ba? Per day? Kasi nag-approve ng 50, di ba? Nag-add na po ng Mga 695, ganyan. Definitely, hindi aabot dito yun, no? Papaliwanag ko lang bago tayo mag-umpisa kung ano ba ang kailangan, no, para sa isang pakyawan system. Kailangan nyo muna mag-apply. No? Hingi kayo ng permit galing sa Wages and Productivity Commission. Diba? National Wages and Productivity Commission. Kailangan nyo mag-apply sa kanila ng permit. Sila yung magsasagawa ng isang time in motion study. Kung saan titignan nila kung ilan ba ang kailangan at kayang gawin ng isang trabahador sa isang araw para ma-meet ang minimum wage at yun ang magiging pakyawan rate ninyo. Hindi pwedeng independently ikaw ang magsiset ng pakyawan rate. Bakit? Kasi kung hayaan natin ng employer mag-set ng pakyawan rate, definitely lulugihin niya yung kanyang mga employees, which I think is happening dito sa kumpanya ng ating mga complainant. Marami na pong na-inspection. Ayoko sabihing na-raid na-inspection si Senator Idol Rafi Tulfo, no, na mga factory. Especially dyan sa Caloocan, sa Nova area. Marami talaga dyan na nagpapakyawan system nang walang permit. In fact, we have a list ng lahat ng nabigyan ng permit na magpakyawan sa NCR at napaka-onti nila. I don't think itong Gold Prize Food Manufacturing Corp meron kasi you have to reapply every time na may wage increase. So, nakakapagtaka lang ba't marami pa rin ganito. Galit na nga si Senator Rafi sa sistema ng pakyawan. And we're actually thinking na tanggalin na lang to. Bakit hindi na lang pwedeng irregular lahat ng employees at kung may pakyawan man, dapat beneficial sa mga ating mga trabahador. Diba? Simple as that. But anyway, kaysa ako magsalita dito, it's better na tanungin natin ng ating mga complainant, si Sir Roldan at Cipriano Dolor. Welcome to the program. Good afternoon po. Good afternoon. At pwedeng pakikwento muna sa akin, gano'n na po kayo katagal sa company? Ako po, 2016, bali 9 years po. 9 years. At kayo, sir? 9 years din po, sir. 9 years. Sino po dito ang mas maiksi sa 9 years? Marami ba po sa 3 years? Pero may below 1 year ba po dito sa... Wala na? po. Okay. May mas matagal pa po dito sa amin. Talaga? Sino po Opo. pinakamatagal na dito? Si Tomas. 19 years. Kasi 2006 pa po ako pumasok. Okay. Tanongin ko na lang po yung nag-19 years na, no? Simula po nung 19 years niyo po, gumalaw na ba po itong piece rate niyo? 500 pesos for 10,000 pieces, tama po? Hindi, depende kasi yun sa gawa namin, sir. Opo. Dati kasi makinista kami. Ngayon, iba na naman yung posisyong binigay nila sa amin. Opo. Dati, kahit ganun yung naging okay na lang sa amin kasi kailangan po namin ng trabaho. Opo. Tapos nung time na ngayon po, sir, hindi na talaga kaya, sir. Kasi nga, ang namin, ang weekly, 1,900. Tapos ang dami pa naming kaltas. Tapos sa stay-in po kasi ako, sir, kasi solo parent ako. Tapos ang bayad pa sa stay-in namin, pataas ng pataas. 1,000 so, na rin. kinakaltasan po kayo Opo. doon sa stay-in ninyo? Opo. Okay. Yun yung kaya wala baon talaga, sir, pagdating sa mga ganyang kasi hindi na talaga kaya. Ma'am, on average ba po, I'm sure alam nyo naman na yan sa tagal nyo dyan, umabot ba kayo ever ng minimum wage? Hindi po. Kayo pong lahat, hindi po kayo umabot sa minimum wage. Okay, kasi isa pang kailangan ko ipaliwanag, no, ang pakyawan system. Ginawa yan, pero it's acceptable only if it guarantees na minimum wage ang ma-earn ninyo. Diba? Ginagaranti niya lang yung productivity nyo para doon sa employer ninyo. Pero hindi ibig sabihin, hindi na kayo dapat mabigyan ng minimum wage o makakawala kayo sa minimum wage. Diba?
Kayo ba po, malalaman nyo ba po kung inyong kumpanya ay binibisita ng DOLE? Opo. Binibisita. At pag binibisita kayo ng DOLE, anong nangyayari? Sa opisina lang po, Dediretso sa opisina. Opo, hindi po kami tinatanong, sir. Yun po sana Sige. yung gusto namin. Ano po yung sa inyo? Mayroon naman pong pagkakataon na tulad po sa akin, sir. One time po kasi may pumasok na DOLE. Binibriefing po kami. Nasabihin Ng po, kumpanya? opo, Okay. ng checker. Pinapadaan po sa checker na sabihin po daw namin na minimum po kami. Okay. Tapos, ako po kasi sir, talagang sumasagot po talaga ako pag alam ko na po talagang mali na. Sabi ko naman po ganun sa agency namin no na bakit ko naman po sasabihin, ipagkakataon na po namin ngayon. Ang sabi po sa akin ng agency, manahimik ka, susuntukin kita. Yun po yung si Eric pa po. Eric? Eric, papalit-palit po kasi sila ng agency. Once na ano po siya ng DOLE, na ano po siya, papalit-palit po sila. Okay. May sinasabi kasi tayo dito na pinagbabawal yung labor-only contracting, no? Kung saan ginagamit mo yung isang agency para lang makaiwas sa regularization, di ba? Sir, isa rin po, kami po ay sa pilitang pinapirma ng kontrata noon. Ang alam ko po, minimum wage po kami. Huli pong namin ng agency, nagharap po kasi kami ng agency, sir. Pinalabas ko sa kanya na ang pinirma namin kontrata is minimum wage. Ang sabi niya naman sa akin, sir, pinabasa ko pa nga sa kanya, nabasa niya. Ang sabi niya naman po sa akin, sir, kung diyan kayo na tapat, hindi sa pakyawan nga daw kami. So sabi ko naman, pero yan po yung pinirmahan namin. Yan po yung pinipilit ko sa kanya. Okay. At lahat kayo, ganun ang sitwasyon ngayon. Opo. Walang nababago kasi isa lang ang agency ninyo. Opo. Okay. Diretso tayo sa DOLE, no? Kay Director Lilibeth Caraga ng DOLE Papamamarisan, Pasig, Pateros, Mandaluyong, Marikina at San Juan Field Office, no? Diretso muna tayo kay Director Cagara. Director Cagara, magandang hapon po. Si Attorney Gareth. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng tagapakikinig ng programa po ninyo. Yes, maraming salamat Director Cagara sa pagsagot sa aming tawag. May mga ilang katanungan lang po ako bago po namin kausapin ang Agency Coordinator ng Rose Gold Contract Employment Services. Una-una sir, ma'am pala, ano po ang penalty kapag ang isang agency ay hindi rehistrado sa DOLE bilang isang bilang agency po, labor agency po, Kasi po, manning agency? pag ganyan po hindi sa rehistrado, labor-only contracting po Yes. yan. Kasi dapat registered po sana sila sa under Department Order number 174, I'm sorry, 174. Yes po. At Dapat kapag rehistrado, labor only... pero Yes po. Go ahead po, ma'am. Pag magiging labor-only contracting po yan ang nila. Kasi hindi po sila, illegal po ang ginagawa nila. Nag-hire Correct. sila pero hindi sila, nag-replace po sila ng workers pero hindi naman po sila duly registered. Hindi sila legitimate. Correct. I totally agree po, no? At kapag labor-only contracting po, hindi ba po ititreat ang mga employees natin as direct employees ng kanilang pinagtatrabahuhan? So, supposed to be ganun po. Ganun po ang mangyayari. Magiging direct employee sila doon sa kanilang yung principal. Yes po, they are to be treated as principal po. regular po, di ba? Doon sa principal po sila. Hindi ho dito sa contractor na sinasabi. So for example, in this case po, ma'am, ang kanilang pinagtatrabahuhan ay Gold Price Food Manufacturing Corporation. Ang kanilang agency ay Rose Gold Contract Employment Opo. Services. Dahil sila ay labor-only contractor, tatratuhin sila as direct employees ng Gold Price. Opo, dapat po ganun. Empleyado sila ng principal. At ang ibig sabihin po nun is, ma'am, regular employees sila dahil lagpas 1 taon na po Opo. sila lahat. Supposed to be po. Supposed to Kung be. maglagpas na po sa 1 taon yan. Okay. Second naman po, ma'am Lilibeth, is di ba po kailangan ng permit mula sa National Wages and Productivity Commission bago po mag-implement ng pakyawan system? Opo, dapat po mayroong authority coming from the NWPC na dapat na ina-allow sila na magpakyawan. Yun. Dapat po mayroon Okay. At, from NWPC. at yung NWPC po ang magsiset po, tama, ng piece rate nila. Yes, sila po ang mag-set. Opo.
Sa cases po ng may agency, hindi ba po ang principal pa rin ang mag-a-apply po ng permit sa NWPC? Usually kasi ang nag-apply yan, yung kung sino yung agency or opo. Kung sino yung agency, dapat ito mag-apply. Pero in that case, dapat itong principal kasi Yes. lumalabas siya yung employer. Labor only Opo Okay. Sa Sige. yung employer na lumalabas kasi hindi registered ito, hindi legitimate itong Rose Gold ba ito? Rose Gold Contract Employment Services, hindi po kasi duly registered. Okay. Hindi sa legitimate na contractor. Labor under contractor. DO 174. Opo. So, latag naman na, no? Makikita naman natin that Dole is in agreement with us na maraming pagkukulang itong agency. But, in the spirit of fairness, gusto kong kausapin si Miss Gypsy Wyrick? Rick. Why? Opo. Si Miss Gypsy, ang agency coordinator ng Rose Gold Contract Employment Services. Miss Gypsy, magandang hapon po si Attorney Gareth. Ay, magandang hapon po, sir. Hi, Miss Gypsy. Miss Gypsy, would you know kung ang inyong ahensya ay registered po sa DOLE? Hindi ko po alam, sir. Basta po ako, ang ano ko po, kinuha po nila ako as a coordinator. Okay. And as coordinator, ano po ang inyong mga responsibilidad? Ako po, ang responsibility ko po, ang sometimes, kung ang sumbong ng tao, ako po nagre-receive. Tapos, nire-relay ko po doon po sa boss ko, sa Rose Gold. Sino po yung boss nyo, ma'am? Si Sharina Sumatra po. Sharina Sumatra. Yes po. Okay. Si Ma'am Sharina Sumatra yung may-ari po ng Rose Gold. Rose Gold, opo. Okay, ma'am. So, ito po mga employees natin, below minimum wage po kasi sila. So, bilang po tagatanggap ng kanilang reklamo, I'm sure nasabi na po sa inyo na kulang po ang inyong pasweldo. Tama po? Miss Gypsy? Yes po. Narinig nyo na ba po na kulang ang binabayad ninyong sweldo, no? Daily. Dito sa ating mga employees ngayon. Hindi naman po. Kasi nung nag-start ako dito, wala naman po ako naririnig na ganyan. Okay. Ang nito na lang po sila nagreklamo kasi humina po kasi yung production namin. Production po ninyo, di ba ma'am, agency po kayo? Hindi naman Yes po po, kayo yung production po kasi po, ano lang po ako kasi, kumbaga pupunta ako dito, yung pasahod nila, nare-receive ko na lang din po. Okay. Ma'am, ito lang katanungan ko. No? Magkano po ang pinapasahod nyo sa ating mga employees? Ma'am, sir, alam naman po nila yan dahil pinipirma naman po nila ang payroll eh. Sa inyong, pagkakaalala lang po, galing na po sa inyo, magkano po ang binabayad ninyo, ma'am? Kasi kayo po ang nag-handle ng sahod din po, di ba? Yes po. Magkano po per person ang binabayad nyo sa mga empleyado ninyo dito sa Gold Price Food? Yung iba naman po, 3,000 plus yan eh. Tapos meron bababa ng 2,000. Depende po sa pasok nila, sir. Kailan po to kada cut-off nila? Yes po. 3,000. So, dalawang cut-off isang buwan. So, 6,000 a month. Tama? Depende po kasi yan sa ano nila eh. Ma'am Gypsy, hindi naman po depende sa pasok namin. Alam mo naman pong pakyawan kami, di ba? Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo yan. Alam mo, hindi mo naman pwedeng sabihin depende sa pasok. Mayroon dyan na sumasahod ng 200 per day. Mayroon ako ditong kasama na sumasahod 200 per day. Sino si 200 per day? Si Amalia, pati si Scanner. Tumitigas na flexible kasi kami, sir. Dati kaming makinista. Naging bansealer po kami. So ngayon, naging baguhan ulit kami. Back to zero na po kami. Yun po yung pangsilid. Wala po kaming reklamo. Una, nagreklamo kami kasi gawa ng hindi po kaya ng sinasahod namin sa mahal po ng bilihin. Okay. So, yun po, nirereklamo namin yan sa kanya. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin, depende sa pasok. Depende po sa gawa yan. Depende sa kilos ng depende mga sa manggagawa. Ako, lalaki pa rin ako, kumikita ako ng 500. Paano naman yung mga senior, mga may edad na? Okay.
So, tanong ulit natin kay Dole, no? Kay Director Lilibeth. Director Lilibeth, may instance ba kung saan ang pakyawan worker ay dapat kumikita ng mas mababa sa minimum wage? Hindi po, dapat in a day, daily wage, kung ano yung existing minimum wage po, dapat yun ang ma-receive nila. Yun nga, So, yung Director, purpose po kasi ng pakyawan na yan, kung approve yan, dapat at least mas mataas pa what is provided for by law. Kung ang 645 ang ating minimum, ang purpose po ng pakyawan, para tingnan, baka pwede silang sumahod na mas malaki pa sa Yun! minimum wage existing. Tama, Director. Yun po ang purpose niyan ng pakyawan. Hindi pwedeng mas mababa kung ano ang existing minimum wage ang dapat makuha na sweldo ng mga manggagawa. Idol ko talaga tong si Director Cagare. Tama. We totally agree, no? Dapat always beneficial to the worker ang pakyawan. Yes. All that should be beneficial to the employees. Yun po ang purpose ng pakyawan. Kasi baka mamaya, ang dami nilang napoproduce, yung pala, mas lugi sila doon sa kung ano ang minimum wage existing. Totoo po In a daily wage, ang daily wage po dapat sa isang araw, hindi bababa ng kung ano yung minimum wage existing, yun ang dapat ma-receive nila. Yes, exactly. At least, at least. Yun ang gusto ko sanang malaman ng lahat ng nandito, lahat ng currently na nasa pakyawan system, bawal kayong bumaba sa minimum wage, di ba? Kung pakyawan kayo, kahit approved pakyawan system kayo, pinapanigurado dyan, base nga sa pag-aaral nila, na yung average na productivity nyo is always minimum wage. Always. Hindi bababa dun. Dito kasi, gagawa kayo ng 10,000? 10,000 or depende, kung ilang pieces man. Big bag. 100 big bag. 100 big bag. Oh, Sa akin. 100 big bags. What Or if yung iba na? whatever yung iba. Kung ano man ang ano nyo, ang pieces ninyo, 500 pa rin. 500 na matatanggapin. So, below minimum wage talaga. Below 140, you are down 145 a day. Hindi po, may gate pa. Minsan 12 hours po yan, sir. 13 hours Opo. pa. Tapos ang malala po kasi dyan, sir, hindi po namin alam kung magkano po yung rate namin. So, ibig sabihin, gawa lang po kami ng gawa. Opo. Ayaw Bahala na kami Tapos, mag-decide kung magkano. Yes, nakatotal na po doon sa Sabado, weekly po kasi kami tuwing Sabado, nakatotal na po doon kung magkano po sinahod namin. Nilapit na po namin yan sa agency, una sa checker po, agency, HR, tapos doon na po sa manager namin. Okay. So, Miss Gypsy. Yes po. Galing na po mismo sa Dole na medyo mababa po, napakababa po ng inyong pasahod dito sa ating mga employees. Kung singilin po namin kayo ng kanilang back wages, ano po ang magiging depensa ng inyong korporasyon kung bakit po ganito? Yes, sir, hindi ko po masasagot dyan. Siguro, kung titignan na lang po muna. Okay. At alam nyo ba po na mali yan na hindi kayo nakarehistro sa Dole? Sabihin nyo kay Ma'am Sharina. Ano po yung name ng may-ari po ng Rose Gold? Sharina Sumatra po. Sharina Sumatra. Ma'am, si Sharina Sumatra rin ba yung may-ari ng Gold Price Food Manufacturing? Hindi po. Sino po may-ari ng Gold Price Food Manufacturing? Hindi ko po kung may-ari diba? talaga ng gold price eh. Kasi, Araw-araw kang nandyan, ma'am. Araw-araw kang nandyan. Sino ang may-ari ng Gold Price? Kuya Tom, sino? Kuya Tom. Opo. Mr. Lino, kasyosyo kasi sila sa Korporasyon po. korporasyon nila ng Ni Sharina. hindi yung lang kasi po yung agency lang yung Sharina. Okay. Itong Rose Gold, itong Gold, Gold Price. Price. Si Mr. Lino po. Lino si. Okay. So si Agency lang yun. So, ito po kasi, tulad po ng pinapaliwanag kanina ng napakagaling nating Director Cagara ng Dole, kapag nakita po nila na ang inyong ahensya, ang inyong agency, ay palyado sa papeles, kayo po ay tatratuhing direct employees ng Gold Price Food Manufacturing Corporation. At dahil kayo po ay direct employees ng Gold Price Food Manufacturing Corporation at kayo po lahat ay matagal na dito, you are already regular employees by law. Kasi you are already 1 year, more than 1 year, working directly for them. At kapag kayo ay regular employees,
you deserve to be paid, 1, minimum wage. 2, overtime. Pangatlo, may security of tenure kayo. Hindi kayo basta-basta pwedeng tanggalin. Okay? Yun ang epekto nun. So, dahil nandito kayo ngayon, 20 kayo lahat, or ilan man, kung ilan man kayo. Kung may isa sa inyong tinanggal dahil pumunta kayo dito, pwede natin silang kasuhan ng illegal dismissal. Okay. So, yun ang unang protection na mabibigay namin sa inyo. Pangalawa, sa tulong ni Director Cagara, pupunta tayo sa DOLE NLRC para mag-file ng money claims ninyo laban sa employer. Ang ibig sabihin yan, lahat ng sweldo ninyong hindi nabayaran for the past 3 years, kasi may meron tayong prescription period para dun sa claim ng wages. So for the past 3 years na makiklaim natin, sisingilin natin sa korporasyon. No? Ano ang magiging basis ng claim natin? Regular, yung minimum wage natin. Diba? So, kailangan nila magpakita ng kanilang mga payslip. Hindi nyo kailangan magpakita. It's the burden of the employer to show evidence na tama ang bayad namin sa inyo. Diba? So, kailangan nila ipakita ang actually binabayad sa inyo. Ang sabi ni Ms. Gypsy kanina, may payslip. So, dapat ipakita nila yan. At ibabalik sa inyo yung dapat yung makuhang sweldo. Pangalawa, dahil nga sila ay ma-establish natin na sila ay labor-only contracting, kailangan gawin kayong regular. Diba? Irregular employees kayo. At kung tinanggal kayo, bigla-biglaan, lalo lang silang makakasuhan ng illegal dismissal. Yan. Diba? Yun yung latag natin ngayon. Diba? So, ang gagawin namin, Director Cagara, is we will endorse this case na lang siguro sa DOLE NLRC po sa inyong tulong. Ang duli papamamarisan po kami. Yes po. Thank you. Thank you so much, Director Cagara. Sa lahat Welcome po. sa lahat ng nanonood, no, si Director Lilibeth Cagara, interview pa lang, napakagaling We totally agree na dapat talaga protektahan natin ang ating mga workers. It's very rare for me to see somebody similar as me sa government service tulad ni Director Lilibeth Cagara na talaga nakikipaglaban for the employers. So, she deserves all the respect that you give to this program. We can't do what we do sa program na to kung walang makakatulad ni Director Cagara dyan sa DOLE, no? So, yeah, ang galing, di ba? With her help, paglalaban natin ng tamang sweldo at tamang employment status nitong mga employees na kasama natin ngayon. At ipapasarado natin yung agency ninyo. I'll make sure that you will be directly employed with Gold Price Food Manufacturing Corporation. Pag kayo ay pinagtripan, kayo ay tinanggal, lalaki lang ang kaso nila. Illegal dismissal natin yan. If we need to tear down that corporation, then we will. Di ba? Para baklasin natin yung mga bakal dyan, ibenta nila para may pambayad sila sa inyo. Di ba? Because yun talaga ang kailangan nilang gawin. Di ba? Yes po. Wala po akong benefits. Simula nung Exactly. pumasok ako. Ayun nga po Yun po yung dapat ibigay sa inyo titingnan rin natin yung criminal aspect. Why? SSS, pag di mo binayaran, criminal yan. PhilHealth, kung di mo binayaran, criminal yan. Di ba? So, mas madiin yun. Mas madiin sa kanila yun. Di ba? Sick Di ba? leave. Sick leave. Wala kayong sick leave. Tapos ang malala po kasi, wala po kaming mga ganyan, abuloy hinihingi po sa amin. Kapag ka may, Kinakaltas po. may illegal deductions pa. 10 piso per head po. So pinagsama-sama, malaki na po yan. Pati po mga ID, sir, binabayaran po namin. Opo. Lahat ng mga ganyan. Automatic kaltas na po yan. Okay. Yung mga tinatawag po natin dyan sa mga kaltas na yan ay illegal deductions. Di ba? At dapat, pag may illegal deductions, binabalik sa inyo yan. So, kung meron po kayong mga naaalala na ganyan, similar, dineduct sa inyo, make sure masabi niyo po yan sa DOLE Papamamarisan kay Director Lilibeth Cagara. Tutulungan po namin kayo mag-start ng nararapat na kaso para masingil po natin agad to. Tututukan po namin yung kaso ninyo. Sasamahan po kayo ng reporter namin. Makikipag-coordinate po sa inyo to make sure na one, hindi kayo maharas at second, makuha niyo yung dapat mapunta sa inyo. Thank you po. Thank you po. Sige. Miss Gypsy, tanongin ko lang Miss Gypsy, Yes po. magkano po ang arawang sweldo ninyo? Minimum po. Sure? Huwag ka matakot Hindi naman po, sir. Minimum talaga? Opo. Naireklamo ba kayo against dyan sa Rose Gold Contract Employment Services? May overtime ba kayo, Miss Gypsy? Ako po, hindi po kasi ako nag-overtime, sir.
Swerte mo naman. Buti ka. Nasa minimum pa siya. Parang umuhugot rin tayo. No? Hindi, joke lang. Hindi Sana kasi po talagang ang pasok po talaga 8 to 5 lang po talaga, hindi po ako nag-overtime. Sana all. No? Anyway, sige. Kasi may mga baby pa po kasi kaya hindi po ako Opo. Sige po, Miss Gypsy. I mean, sabi nga nila sundalo lang kayo. Sumusunod lang kayo sa utos ng general sa taas. Yes Diba? po. Miss Gypsy. Pero, pasabi na lang po kay Ma'am Sharina, pati sa owner siguro ng Gold Prize kung lagi nyo nakikita, na umpisa po namin yung tamang proseso para po mabayaran itong mga employees sa harap namin. Opo. Okay? Sige. Thank you po. Bakit Kasi po? nakaugalian po kasi nila, sir, na once na umabsent ka po ngayon, Report ko pa no, once na umabsent ka ngayon, automatic hindi ka papasok bukas. Tapos magsusulat po kayo bago kayo bibigyan ng schedule. Ay, hindi. Diretso po kayong papasok. Grabe naman yun. Yes po. Miss Tapos Gypsy? once na hingian po kayo ng medical. Bakit ganun? Hindi. Naintindihan ko sana kung dededaktan kayo. Pero papasok ka the next day. Pero yung pag-absentin ka 2 days, grabe naman yun. I-deny nilang papasok ka. Sobra yun. Pakyawan na nga po kami. Tapos babawasan pa kami ng 2 araw. Siyempre, sir, nagkakataon po na may emergency. Tapos magkasakit ka. Automatic po yan. Kinabukasan wala kang duty. Sobra yun. Sobra naman Tapos na yun. nanganganak po siya. Sige, ganito na lang. Alam ko naman na isasagot ni Miss Gypsy dyan eh. Nautusan lang naman ako ni Ma'am Sharina, di ba? Gagawin natin, ilalatag natin to lahat sa tole. Okay. Di ba? Para diretso singil tayo. Diretso singil. Diretso, makakakuha tayo, ma-execute natin. Miss Gypsy, i-confirm ko lang po ulit, sorry, akala ko okay na eh. Kapag nag-absent ka pala today, kailangan mag-absent ka rin bukas? Ano po? Kasi kapag hindi ka po pumasok ngayon, kailangan po, kinabukasan, magre-report pa po ako sa inyo. Ibig sabihin, Opo. hindi pa po makatrabaho. Opo. So, yun ang sinasabi ko. Pag nag-absent ako ngayon, bukas absent din ako. Kasi po magre-report pa po before pong pumasok. Kasi hindi naman po namin alam kung bakit sila umabsent. Pwede naman po magtrabaho habang nagsasabi ng dahilan kung bakit po nag-absent. Dapat po kasi, meron naman po kami talagang patakaran na kung a-absent ka Patakaran ngayon, lang naman kasi. Opo. kung a-absent ka ngayon, kung a-absent ka bukas, pwede ka pong magpaalam ngayon. Pwede po yun. Pinapayagan po namin yun. Sige po, Miss Gypsy. Kinonfirm ko lang yung ganong policy ninyo, no? Pero, again, kasama po ito sa mga ilalatag namin sa DOLE na parang nire-refuse nyo yung labor ng isang employee. No? Pinag-a-absent effectively ganun ang lumalabas So, sige Ma'am Gypsy, thank you. Again, inaintindihan ko naman po posisyon ninyo, ma'am. Loyal soldier lang, di ba? Sumusunod lang po tayo sa mga nakakataas sa atin. No? Thank you Ma'am Gypsy. Apo. Nakaka-frustrate sa totoo lang Araw-araw, ginawa ng Diyos talaga. May dumarating sa amin ganitong issue. No? Parang kahit gaano kaganda mong isulat yung batas, kung may siraulong hindi susunod sa batas, talagang mangyayaring ganito Tulad nga ng like kong sinasabi, bawal naman pumatay, may namamatay, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, walang makukulong. Di ba? So, hahanapan natin ng lahat ng violations. Itong gold price food Anong chichirya ginagawa ninyo? Pom-poms. Bangos po. Tas bangos. Favorite. Pinampulutan ko lang yun Friday. Lalo na yung pompa. Sige, Bangus. balik clover na lang ako. Batang 90s pa yung Batang pom-poms. 90s yung Yes. Kaya opo. nga Ito yung may blue na elephant. Nakakata mo? Kulay cheese. Oo, with cheese-flavored curls. Yung bangus, masarap yung bangus. Favorite ko. Anyway, wala na. Sinuportahan ko pa pala yung korporasyon niyo. Pero sige, hindi muna ako pipilit. Itiisin ko muna. Asin-asin muna ako. Sige, ganito, seryoso na. Kami makikipag-ugnayan. Kung sino man ang representative po na pipiliin nyo sa grupo ninyo, papadala po ang reporter para pumunta tayong DOLE. Sa tulong po ni Director Cagara,
na napaka-usig po pagdating sa pagprotekta sa ating mga employees. Tutulungan po namin kayo. Makuha ang lahat ng dapat makuha ninyo. For the past 3 years now, dahil lang limited tayo by the prescription period of labor claims, kiklaim po natin lahat yan. Lahat ng illegal deduction, lahat ng minimum wage na hindi nabigay sa inyo, yung agency status ninyo, gagawin natin regular, at yung mga SSS and other benefits po, kukumpletuhin natin yan. Wala naman tayong ikukulang po sa inyo, di ba? Sa kasamang palad nga, dadaan tayo sa proseso, pero at least, mapuput into, di ba, at least, makakabawi rin tayo, kahit papano. Kung may kakilala pa po kayo, dito sa Gold Prize Food Manufacturing Corporation na gustong sumali, pwede po silang sumali. Hindi lang po yung mga nandito sa studio ang aming tutulungan. Buong korporasyon nyo po, kung gusto magreklamo, sabay-sabay po tayo magreklamo. Okay? Maraming salamat rin po sa pagtiwala dito sa programa. Thank you. Kasama po kayo ng reporter namin, umpisan po natin agad. Yes, Sige. thank you. Thank you.